May araw kung natatamad akong makahalok kayo. Malaki po ba yung pagkakaiba ng umiinom ka sa gamot at hindi ka umiinom ng gamot? Ate Ninya, ano na ang sa tingin mong nagbago sa buhay mo? Ngayon, Ate Ninya, masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Hindi ang pangarap ko sa sarili ko. Sabi ko, pag sana po matuto po ko sa sarili ko tapos kung makatapos po ang aking. Sa tingin mo, Ate Ninya, nagagampanan mo ba sa ngayon yung pagiging ina sa mga anak mo? Nakakakain ng tamang oras. Hindi katulad noon. Noon, na laging lipas. Talagang lipas, talagang gutom. Halos minsan nga po hindi makakain ho isang araw. Grabe. Makatiis lamang ho. Ang punta lamang ho sa anak na lamang. Makakain lamang po anak, wag na lang po ang magulang. Totoo lang po sa ninyo noon. Nalinimot po sa minsan tinapin laglag. Kain talaga po yan. Ninyo? Sa gutom na ho. Guys, welcome back po sa channel natin. At syempre, ngayong araw ay magmi-mission na naman tayo. Ngayon po, nandito kami ngayon sa Rosario, Batangas. Kasi dadaan tayo ng hardware before tayo pumunta bumisita kay Ate Niñas. Kasi may 4 na araw na yata na hindi na naman tayo nakabisita doon. So, dadaan tayo ng hardware para bilhin lahat ng pinabibili ni Kuya Aris para sa materyales sa gagamitin doon sa sementohin doon sa igiban nila, tapos yung gagawing hagdanan doon sa likod. Tara, kunin na po natin yung materyales para makabisita na ulit tayo doon. Ano po? Ito lang, oh. Graba. Pensa ko. Nagiging problema kasi guys doon kalate niya, no? Nagpuputik. Syempre marami na rin yung gumagamit ng tubig. Sila Kuya Aris, tapos yung mga kapitbahay din doon yung iba. Nagpuputik na masyado dun sa sa area ni Ate Ninya. Yung bahay niya yung nagpuputik kaya kailangan talaga yung masimentuhan. Buti na lang din nagbigay ni si Kuya Aris ng materialis na magagamit doon. Ito lang po. Oh, yan lang Ano po ito, pipikipin o i-deliver? Pag i-deliver yan, may charge yan. May church po. Magkano charge yan? Saan po na rin ito? Kalate ninyo sana Salamat sa Vicentes Construction Trading kasi hindi na may delivery charge kasi kukunti lang to kaya hindi na tayo pinagbayad ng delivery charge kaya thank you. Salamat po ulit. Thank you po. Tara. Dito tayo lagi kumukuha kapag may pinapagawa tayo kay Ate Ninya kasi dito pinababayad lang nila tayo kapag tapos na ganyan. Kung na-deliver na lahat. Tara. All the good things, was it better than I ever thought it was? No, I want more of love. I'll let you believe I casually lie, though I've never. Tara guys, dito na tayo. Yung ginagawa natin niya. Baka nanonood ng paborito niya. Ano sabi natin niya doon? Subaybay. Isubaybay ko, sabi niya. Ay, grabing tahimik talaga dito sa lugar na to nila Ate Ninya. Kung di pa tatahol yung aso, walang ingay na maririnig. Yan ang maganda. Yung hindi maingay na lugar, tahimik lang. Ate Ninya? Tulog pa lang anak mo. Ay, bakit dyan mo pinapatulog Ate Ninya sa sahig ang anak mo? Mapanas. Ha? Mapanas ho. Ate Ninya, hindi mo ba alam na pwedeng magkatubig sa baga yan? Kapag sa semento mo siya pinapatulog. Nilalangaw pati. Ano yan, tinapa? Punong-puno ng langaw. Marami pa talaga si Ate Ninya ding hindi na alam sa bata. Matututunan niya rin yan pero kailangan malaman niya na yan kasi kalusugan ng bata yung Kala ko ho kayo nagpunta. Saan?
Malis ko. Masaan kami? Bukas yan? Nakabukas? Maghahanap ko kayo daw katulong. Sana. Palis nga sana kami. Pupunta sana kami Isabela at may susunduin kami. Susunduin sana namin guys yung yung gagawa nung bakod sa Isabela. 4 kasi sila. So, susunduin sana namin. Tapos yung kasambahay, isasabay sana namin. Kaso nga lang, nagbago yung isip ng kasambahay. Kaya, siguro, di ko alam kung matutuloy kami. Saan mo nalaman? Saan mo nalaman? Wala. Gumagana yung microphone niya? Okay. So, Ate Linya, kamusta po kayo? Ayos naman po. Galing ko kami sa Saan? sa meeting ho for Piscan. Purpose kanina? Anong nangyari sa purpose? Anong nangyari sa meeting? Okay naman po. Tapos hindi naman rin natulungan ng sining. Kasi may batil-batil daw ho sa katawan. May ubo pa rin anak mo? Wala ho. Yung batil-batil ho parang Ano yung tumutunog? Umiiyak yata. buong araw ho. Meron na naman? Hindi mo yata yung nilalabas-labas kasi. Umiiyak anak mo. Kunin mo. Sige na, dali mo. Nagkakabutil-butil daw yung bata. Kasi hindi ko alam. Buong araw kasi siguro yung pawis. Pawis hindi makalabas. Ay, ginupitan nyo? Kaya po ninang lili. Ba't ganyan? Yung sadya po hindi pantay ang buhok, ang gupit. Ganun? Yung daw may itiari na. Atas pahaba dito? Apple cut? Nagtitripan ka ng mga tita mo Ay, ang buhok mo. Ninang lindi ang nagupit. Naku, Ate Ninya, wag mo po siyang pahihigain sa semento ha. Tayo nga pong matatanda, pwede tayong magkatubig sa baga. Gawa po sa ninyo, sira ho yung piplan no. Yung? Yung dala ninyo, Ano yun? kumbali ho. Alin doon? Kaya banas ho paggabi. Nabali na naman electric pan? Gawa ho sa ninyo. Bagong dala namin. Yung kakadala lang namin? Kasura ko nga. Grabe naman yan. Ano yung sinasakyan? Sabi ko na, sisihin mo na naman ako ninyo. Ano yung ginagawa niya? Sinasakyan niya yung electric Sabi ko, ako na naman yan. Sabi ko sa iyo. Anong ginagawa niya sa electric pan? Sinasakyan niya. Iwan ko ho. Kinakabayo. Grabe naman yan. Kakadala lang natin ng bagong electric pan O buti na lang magaling kami. May dala ka na naman kami diyang isa, kaya pala may dala kaming isa at sira na naman pala. Yung ho isa, nagawa yata kuya. Bigay ko na ho sa kanya. Okay. So sige, hayaan mo na. Wala tayong magawa. Pag sabihin mo anak mo, sayang naman yung mga gamit kung nasisira lang kaagad. Kakadala lang namin yung bago yan Di ba sabi ko sa'yo, may mga ganun kaming binili kasi may paglalagyan sana kami. O yun, mga naka-unbox na talaga yon kasi nga, naka-ready na sana nilagay pero di naman namin ginamit. O sige, may dala kami dyan, may isa pa kami dyan dala. Para may gamit kayong electric fan. Kayo ilang araw na kayo nagtitiis? Araw na rin. Isang araw. Nasaan yung mga butil-butil anak mo? Araw na ho, sa likod ko nagtingin. Si kuya kain. Ay. Ganda naman ni Ining sa gupit parang dalaga. Parang dalaga na. Ang tingin niya. Kakasira ng anak mo ng electric fan. May bago na namang electric fan. Sira akong ganito isa. Nabali. Ito bago din to. Kasi remote nito, Rans. Paano nga ho kambit hindi halingding? May sabitan Sa baka? Oo. Lalo. May remote dyan sa'yo? Ha? Paras lang sila ng remote. Yan, pwede mong gamitin yung remote ng isa. Ha? Binuo na namin ito para hindi na mag-assemble pa dito. Lagay ko na dito. Yan. Supply. Yan ay dapat, Ate Ninya, ibibigay ko yan sa inyo nung inatake ako dito. Dala-dala ko na yan Nung kasabay dapat yan nung laruan, yung sliding. Nawala nga ako sa focus. Nawala ako sa isip. Nawala sa isip ko na may dala nga pala ako, bibigay ko dapat sa inyo. Kasi di ba nagsabi akong bibigyan ko pa kayo ng isa. Wala sa isip ko
Kaya ang tagal na pala naming dala-dala yun nandun sa likod. Eh, naalala ni Renz kanina. Eh, sakto naman pala at nasira na naman ninyo yung electric fan nyo. Saan ba siya natutulog? Sa akin pa rin po. Bakit? Kami ho taas, kaya baba. Bakit doon pa rin? Eh, iwan ho. Ayaw niya matulog sa kwarto niya? Nagkukulong sa kanyang bahay. Ano sabi niya? Bakit ayaw niya matulog? Anong rason niya? Bakit ayaw niya matulog sa kwarto niya? Nababanasan daw ho. Sabi ko lang nga, agawan mo yung yung paano ang kapatid mo. Oo, edi sana tig-isa na kayo ng electric fan ngayon. Ano ba? Nabali doon? Parang dahon. Parang dahon. Yung hélice niya. Apa. Ano, bali yun? Yun pala, nabali. Bakit nabali yun? May cover naman. Baka may sinusuot-suot doon sa ano. Habang umaandar, sinusuot-suot doon sa ano ng electric fan. Kaya nabali. Baka pinipigilan yung pag-ikot. Talaga yung anak mo na yan. O, kamusta naman ang ano niya pagpasok? Kahapon. Kahapon pa lang siya nagpasok, di ba? O ngayon? 2 araw na po. 2 araw na. Kamusta naman? Okay naman po yan. Yung labas ko naman, ang isla akong buli sa aking pakain mo. Wala na akong pakain. Ubus na? Ilan na lang? Mga ilang ano na lang yan? Bagong bilhin ko yun ate. 5 kilo yata ho yun. Bumili lang kayo ng 5 kilo. Sabi ko, ang bayaran ko sa'yo pakain rin. Sige, bibili ulit tayo ng bahog. Umabot ba ng ilang ano yung pakain nyo? Hindi ko po, Mas malakas na kasing kumain yun ngayon. Opo. Kasi lumalaki. Ano? ganyan pa rin ho ang kain. Tatanong ko kung kailangan na natin magpalit ng bahog. Ano? Pero ang malalaman natin yun natin niya kung ititimbang natin yung baboy. Kasi doon binabase nila kung ilang kilo na yung baboy mo Pupunta ko dito, kilo. Sino? Pag nag-kilo. Hindi ko alam. O baka pwedeng sabihin natin kung ilang buwan na yan. Ano? Sige, ganun na lang siguro para malaman natin kung kailangan magpalit ng bahog ng baboy. Ate Ninya, ngayon may mga ihahanda ako ng mga tanong sa'yo. Magki-question and answer tayo ngayon. Sana, sagutin mo lang, ano? Kung mayroon kang konting paliwanag dun sa isasagot mo, pwede naman. Okay ba yun sa'yo? Pero bago ang lahat, nag-ready kasi ako ng konting tanong, ngayon lang, para kay Ate Ninya. Para, syempre, para makita natin kung ano yung, mas makita natin kung ano yung improvement ni Ate Ninya sa ngayon, kumpara noon. So, bago ang lahat, ibigay ko muna yung gamot. Ate diba sabi ko sa'yo, bibili ako ng gamot mo. Hindi namin nakalimutan yan. At hindi lang gamot mo, syempre. Salamat. Hindi lang gamot mo. Andito na yung gamot mo. Tapos binilhan natin ng vitamins. Ito para kanino? Ito para sa kanya, vitamins. Magpalit tayo ng vitamins kasi nakita ko walang masyadong improvement yung naging katawan ni Ining. So mag-profan na tayo. Ito yung mga ginagamit din ng anak ko. Tapos ito, Apibon Kid syrup para dun sa isa. Kay Lea, ha? O, isang beses lang, isang araw. Tapos, andito, mamaya tuturo ko sa'yo kung paano yung pagpapainom. Ha? Tapos, andito yung gamot mo. Ha? Lalagay ko dito. Siyempre, hindi namin yan makakalimutan kasi hindi ka pwedeng malipasan ng sobrang tagal. Nga po yung po talaga antay ko sa sarili ko. Iba kasi po pag may gamot sa sarili ko. Iba talaga, no? Nakakalimot. Barag po pag nawala ang gamot. Ayan sana yung isa kong tanong, nandito yan sa listahan ko O sige, itatanong ko na yun sa'yo, number 1, total, nandiyan naman na. Ate Ninya, sa tingin mo po sa sarili mo, malaki po ba yung pagkakaiba ng umiinom ka sa gamot at hindi ka umiinom ng gamot? Iba po pag umiinom talaga. Ano yung pinagkaiba sa tingin mo, sa pakiramdam mo? Halimbawa, kapag uminom ka, anong nararamdaman mo? Nakakalimot po talaga problema. Pag hindi nakainom, pag nakainom, Ako. nakakalimutan mo yung mga problema. Kapag hindi, Para kung buwabalik ko lang ano lahat mo naiisip? Ganon? Naaalala mo lahat? Hindi naman po sa tata. Hindi naman sa tatay mo. Ano yung nagiging epekto sa iyo kapag hindi ka nakainom? Ano yung naiisip mo? Kagaya ng mga Huwag natin kasama ko sarili ko. ayan, yan yung isa. So nabanggit mo yan nung nakaraan kasi hindi ka rin nakainom ng gamot, di ba?
sabi natin niya, ayan ito yung number 1 question ko dapat yan, nandito yan. So sabi niya, malaki talagang pinagkaiba ng umiinom ng gamot sa hindi. Kasi kapag hindi, naaalala niya lahat ng, ibig sabihin ko Ate Ninya, ang naaalala mo yung masasakit na bagay na nangyari, pero hindi naman daw kay tatay, yung mga iba siguro. So malaki ang impact ng nakakainom ng gamot sa hindi para kay Ate Ninya. Okay, so yun yung una kong tanong. Pangalawa kong tanong, Ate Ninya. Ito, pwede mong ipaliwanag kung may naiisip kang paliwanag. Nangangati ulo niya? Nangangati ulo niya, no? Gawa yata ng bungang araw. Iganon mo kaya Ate Ninya, itali natin ng konti. Baka naiinitan naman. Yung mukha niya naiinitan. Makati kasi yan kapag kaya ano. May panali ka dyan? Wala po. Mamaya na naman. Sige, iganyan mo na lang para mahanginin yung mukha niya at naiinitan siguro. Kawawa naman ang anak mo. Hindi na nawala ng sakit. Simangot na pati. Kumain na yan? Sigurado ka? Apa. Okay. Pangalawa kong tanong. Ate Ninya, ano na ang sa tingin mong nagbago sa buhay mo? Ito po, sa tulong pong Lord, nagdala pong tao kayo po, kaya nagbago po ang aming tahanan. Tapos po luwaya po sa tatay ko. Sa totoo lang, guys, para sa akin, kanina iniisip-isip ko kasi. Sabi ko, kung totoo siya, iisipin natin lahat ng bagay na nakay Ate Ninya ngayon. Unang-una itong bahay na may maayos na natitirahan at tulugan. Parang para sa akin, naisip ko kanina, ang pinakamalaking blessing na ibinigay ni Lord kay Ate Ninya, hindi itong bahay, kung hindi yung makalaya sa yung tatay. Di ba? Yun yung pinakamalaking blessing na ibinaba niya kay Ate Ninya. Kahit po walang ganito. Oo, totoo yan. Kahit wala kang tahanan na simpleng bahay lang, kahit kubo, ang pinakang mahalaga, yung siya ay nakaalis kay tatay. Naisip ko din, ito palang bahay talaga. Bonus na lang kay Ate Ninya. At yung mga bagay na dumadating sa kanya, kagaya ng mga package, ng mga kung ano man, ng mga natatanggap niya, galing sa blessing ni Lord, bonus talaga. Ang pinakang main na blessing na binaba ni Lord kay Ate Ninya, yung nakaalis talaga kay tatay. Yun ang pinakang higit sa lahat na the best na blessing na natanggap niya, bukod sa mga anak niya. Kasi ang mga anak niya, blessing din yan eh. Okay, so may isa pa akong tanong. Okay lang sa'yo? Nagtatanong ako, syempre malaman ko din kung mas iba na talaga sa Ate Ninya. Okay, masaya ka ba at ngayon Ate Ninya, masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Masaya naman po ako. Kumpara noon? Nakikita mo naman po sa sarili mo yan? Apa. Talagang masaya po ako sa sarili ko. Para pong luwaya talaga po ako doon sa tao. Grabe, no? Yung alam nyo guys, sobrang tagal nang nangyari yung mga bagay kay Ate Ninya, pero hanggang ngayon kinikilabutan pa din ako every time na napag-uusapan. Kaya nga po sabi ko, kung wala po akong anak, tapos po marunong talaga po ako, kung na lang po tutulong sa inyo, yung daw po katulong sa bahay para po ako makabayad lahat po sa inyo. Sa tulong ninyo po sa akin. Hindi naman kailangan Ate Ninya na makabawi ka sa amin kasi kumbaga ito mission talaga namin to Ate Ninya eh. Hindi naman kami humihingi ng anumang kapalit galing sa tinutulungan, pero salamat kasi naisipan mo po yung ganun Ang galing na Ate Ninya, kung siya lang daw ay walang anak at talagang marunong sa buhay, sa bahay, sa gawain, alam niya lahat. Siya na lang daw ang papasok sa atin. Para po yung tanong po sa akin si ma'am, yung po sa purpose. Anong tanong sa'yo? Hindi daw pangarap ko sa sarili ko. Sabi ko, pag sana po matuto po ko sa sarili ko, tapos kung makatapos po ang aking Napakasimple ng pangarap ni Ate Ninya. Magkaroon ng kaalaman sa buhay at makatapos ang pag-aaral yung mga anak niya. Kasi yan lang naman yung may papamana natin ninyo, di ba? Yung edukasyon sa mga anak mo. Kamag-alala, nandito lang kami para mapagtapos ang mga anak mo. Okay, may isa pa akong tanong. Sa tingin mo, Ate Ninya, nagagampanan mo ba sa ngayon yung pagiging ina sa mga anak mo? Ang anak lamang po parang susuko sa ina para po sininyo.
Hindi ko po makuha sa, sa amo talaga. Guys, narinig natin kay Ate Ninya ngayon, hindi nakukuha sa amo. Kasi ang dami na namang comment na nakita ko, kailangan daw kay ninyo ay amuin. Ginawa mo na yun, di ba? Po, nagawa ko na po, marami na pong beses. Oo. Maraming beses kasi ni Ate Ninya sinusubukan na magpakabuti na ina kay ninyo. Baka po kayo hindi maniwala po ang sasabihin ko. Para po yung isang araw nagpasama ko kung sa gamot. Magpahila. Yung pabalik kami. Oo. Maputi kasi ulang-ulan dito. Malapit na talaga po kami din sa amin. Sabi po, anak ko, si Ninyo, magaling pang sana madapa ka. Sinabihan ka ng ganun? Oo, kasura ko talaga po. Ba't ka sinabihan ng ganun? Talaga sasabihin kita sa'yo, Kuya Marcos, kalam, lusot ka na sa akin. Bakit ka sinabihan ng ganun? Ewan po. Doon po sa tapat ng Kuya Pedildino, may bakod. Narinig mo sinabi niya? Opo, kasi po sa likod ko lang po siya. Ano, pabiro ba? Seryoso? Para po kanya sa tingin ko po tunay Kaya sabi ko, magaling pa ang sabi mo sa handahan-dahan. Nay, kasi napakabastos talaga ng anak mo. Baka po kayo madapa. Yun pang sinabi, inay, sana'y madapa ka. Pero Ate Ninya, that time, hindi mo naman siya ginagalitan. Talaga po yung naggabi ho, napayak talaga po ako sa sabi yun. Sabi ko, ikaw ninyo talagang baka akala mo ang isang ina, maaga lamang magising, alas 3 gising na po ako nagluluto-luto, nag-imis-imis. Para lang sa inyong iswila. Luto, sa kanin, tapos sasabihan mo pa akong ganyan. Napakabastos naman ang anak mo, Ate Ninya. Sorry sa words, pero napakabastos niya talagang anak. Grabe naman yun. Hindi niya na-realize. Guys, sawang-sawa na kasi ako makarinig sa comment section ng bata pa yan. Ikaw, Ate Ninya, tatanungin ko, bata pa ba si ninyo? Ano po pong tuwatandaan nga po siya. Hindi na bata yun, guys. Kasi ang daming ang talagang aniliit pa 6 na taong gulang, 7 taong gulang. Ang dami nang alam gawin sa buhay at alam, example ko na lang si Nikki tsaka si Luke. Si Elia pa may susumbong sana sa inyo, hindi ko masumbong-sumbong kasi po nahihiya yata inyo. Anong gusto niyo sabihin? Ikaw na magsabi sa akin. Para po nga, ewan ko kung ano iisipin ninyo siya daw sa banyo. Hindi ko kung alam sa batang na kung nagsasabi kong tunay. Sabi ko, ikaw ninyo. Baka akala mo ma-hospital niya pag patay pa yan. Sinabi niya yun? Bata yan sabi ko po. Sinabi niya yun? Sabi, kung kayo nagpunta isang araw ng pasok, kaya nalimutan ko sa Kuya Marcos, ano kayo? Yun yung gustong-gusto niyang magsabi sana. Opo. Medyo masailan guys yung sinabi natin niya, kaya hindi ko na sasama sa vlog, sa video. Medyo masailan para sa bata, pero at least sinabi sa akin natin niya, sira ulo talaga. Ito panali sa buhok ko, talian. Saan galing to? Yung dati ko ba? Hindi to dati. Huwag lang masyadong hikit ha, para ano, kawawa naman. Grabe guys, ang anak ni Ate Ninya. Kasi yung sinasabi nyo guys na ang dapat din sa bata, pakitaan mo ng pagmamahal, pakitaan mo ng hinahon. Guys, nakiusap na ako kay Ate Ninya na subukan niya yan. At siya naman nagsabi mismo na sinubukan niyang gawin. Pero wala pa rin. Pinasubukan ko sa kanya nung una yung parang sa mga batang 90s na paluin mo kung kinakailangan. Ginawa niya rin, pero wala pa rin. Parang nga po lahat ng gawa sa akin, sininyo ako ang nahihiya sa inyo talaga. May araw kung natatamad ako kung makaharap kayo. Kasi nakupot. Hindi naman. Palitan mo ng isa. Okay lang. Bibili na lang tayo ng bago, walang problema yan. Okay. Hindi naman. Ay,
Kaya pala kung minsan kapag tinitingnan po kita, parang wala kang ganang kaharap kami dahil sa ganon, ikaw na yung nahihiya. Kasi po, sabi ko, Lord, talagang kakahiya na si Kuya Marcos ko. Anak ko kasi nagpaparali ng tao hindi na kung ang tao yung kasi hindi namin pinsan, hindi namin kakain. Grabe. Yung question and answer natin, may mga nalaman din ako nakakalungkot. Kaya nakakalungkot isipin yun talaga. Na sa isang magulang maririnigan mo yung anak mo na sabihan kang, Mama, madapa ka sana. Imbis na dapat ang marinig natin sa bata, Mama, dahan-dahan ka po. Kasi may karga kang bata, madulas. Di ba? Tama ka dun, Ate Linya. Tama. Yun ang tama. Salitang. Yun ang salita ng bata na may tamang pag-iisip. Sabi ko kung ikaw na kung talaga kami may Ninong Aris mo talagang kami tuwan-tuwa talaga. Pag kami may ina, hindi kagaya mo, ang iisip mo talaga. Galing naman ni Ate Linya mag-isip. Malayo na talaga sa dati to, guys. Kahit di ko na yata tapusin tong question and answer ko na to eh. Kita ko nang malayo na talaga. Tingnan nyo, sabi niya, kung sila daw ay may magulang ni Kuya Aris, siguro para po tuwa sila. Mama ninyo, nagbigay sa akin damit yan. Hindi ko rin po nakita. Parang magpasalamat sa kanya. Masarap talaga, Ate Linya, ang may magulang. Paras na tayo ngayong walang nanay. So, ikaw magsabi sa akin, anong pinagkaiba ng may nanay sa walang nanay? Pa? Ano ang pinagkaiba ng walang nanay sa mayroong nanay na naandyan? Kasi po, pag po may nanay, lahat gabay sa inyo. Tama. Magluto maaga, Tama. tanghalian, hapunan. Ibig sabihin ni Ate Linya, Tapos sabay-sabay kumain. may gumagabay, may magtuturo sa iyo ng lahat ng gawain. Galing. Kaya para po kayo po nagagawin sa amin. Pahig ka, tatay mo na lang ako. Parang di bagay yan, Ate Linya. Sige. So, may isa pa ako sa iyo itatanong. Ito. Masaya ka ba, Ate Linya, kapag nakakasama mo ang Team Marcos? Ako. Masaya naman po ako. Para po yung pag po kayo tuwatagal pong buwalik, parang nakakamiss talaga po kayo. Lahat. Pati sa nagbablog. Kasi nga ay si Ate Linya kasi syempre kapag pumupunta tayo dito talagang Lalo na po pag kayo wala na talaga. Magagawa ko sa sarili ko. Talaga parang namatayan ng pamilya. Kasi po kayo nga po gabi sa amin lahat-lahat eh. Para kami mabuhay mag-ina. Kasi nga po wala po akong katuwang buhay. nakaka-touch naman yung sinabi ni Ate Linya na tayo yung parang nagsilbing, sabihin na natin parang nagsilbing isang magulang kay Ate Linya na gumabay sa lahat ng mga nangyayari na nakikita natin minsan na maling nagiging gawi kasi nga hindi naman nila yun alam, hindi naman nila nakasanayan na kahit pa paano siguro na i-correct natin, nabibigyan natin ng tamang direksyon yung mga maling nagagawa. Eh, doon siguro sa part na yun, nakakatulong tayo kay Ate Linya. Okay, so ito, last na Ate Linya. Ay, may isa pa ako ito. Sa tingin mo ba, Ate Linya, sapat na yung naitulong ng team sa'yo? Sobra po. Talaga, sobra po. Grabing sagot, no? Hindi lang sapat, sobra-sobra. Pero para sa akin, Ate Linya, kulang pa yung tulong na naibibigay namin sa'yo. Kung akong tatanungin, kulang pa para sa akin. Kasi Kaya po lahat po nang bibigay po sa amin mag-ina. Nagpapasalamat talagang po kung marami, sobra. Sana po pag po kayo umuwi sa dito po sa Pilipinas, makita ko naman po kayo para po ako magpasalamat sa inyong harapan. sana po sa lahat ng tao na tumulong kay Ate Linya mula pa noon, kung gusto niyo pong makita yung isang tao na nabahagian niyo ng tulong, sana pag umuwi daw kayo ng Pilipinas, mabisita niyo si Ate Linya, di ba?
i-guide namin kayo, wala pong problema, magsabi lang kayo sa amin. Kasi alam ko magiging masaya sa atin niya kapag na-meet niya rin yung mga tao, di ba? Na tumulong din sa kanya. Hindi lang kami. Okay, ito na ang pinakang huli, Ate Ninya. Sa tingin mo, Ate Ninya, yung isang ninya po ba ay mas malakas na ngayon kaysa noon? Apo. Malakas talaga po. Kayo rin naman po nagsabi mataba na. At saka mas malakas Apo. lahat, pati sa loob natin niya. Apo. Yung loob natin niya na dati Kasi nakakakain ng tamang oras. Hindi katulad noon. noon na laging lipas. Talagang lipas, talagang gutom. Halos minsan nga po hindi makakain ho isang araw. Grabe. Makatiis lamang ho. Ang punta lamang ho sa anak na lamang, hindi sa kami. Makakain lamang po anak, wag na lang po ang magulang. Sobrang bigat isipin, Kasi guys. totoo lang po sa ninyo noon kami humusama naghahanap. Nandinimat po siya minsan tinapin laglag, kain talaga po yan. Ninyo? Sa gutom na ho. Nisi ninyo? Opo. Gutom na daw po siya, masakit na ang tiyan. Kawawa din naman. Kaya nga yung sinasabi ko kay ninyo na Ate Ninya dapat siya ay sa ngayon na kahit paano nakakaranas na ng ganyan, sana ay magtino na siya, no? Magbait. Kasi kung noon nga, nararanasan nila yung ganun. So, ibig sabihin, binibless na ni God, dapat magpakatino na, magpakabait na. So, yun, lahat ng tanong ko. Salamat kay Ate Ninya. Ngayon ko lang ginawa yung tanong on the spot lang kasi gusto ko rin makita kung anong Ate Ninya na yung nakakaharap natin ngayon sa noon. Kasi kung babalikan natin yung mga video niya noon, napakalayo. Pag tinanong mo sa Ate Ninya noon, sobrang stuck up. Talagang matagal ka makarinig, ano sa kanya ng sagot. Tapos kung minsan pa napakalayo ng sagot doon sa itinanong ko. Maraming beses na ganun talagang noon, ganun talaga yung nangyari. Pero ngayon, kitang-kita natin na sobrang layo na ng agwat sa Ninya noon sa ngayon. Kaya thank you. Maraming salamat kay Lord kasi sa Ate Ninya ay hindi lang niya nilayo kay tatay, binigyan ng kalayaan kung di pinalakas niya rin si Ate Ninya. Ano, di lang yung loob kasi kaya niya na ngayong humarap sa lahat. Kaya ninyang harapin lahat, hindi lang sa loob. Kasi dati mahina siya. Mahinang Ninya yung unang nakasama ko, di ba? Takot humarap, takot ipaglaban yung sarili. Lahat takot harapin ng tatay. Lahat yun ay takot yung nakikita kong Ninya noon. Pero ngayon, Ninyang malakas talaga yung nakikita ko. Siya na nga yung excited gustong mag-hearing para matapos na. Siya yung excited na, samantalang noon, ayaw ko pong gawin yung ganyan kasi baka po anong gawin sa amin ni tatay. Kanin daw po tayo kukuha yung ano. PSA, ngayon nga sana mag-aalas 3 na kasi. Di bali, bukas, okay ba sa'yo? Babalik ako dito. Okay naman. Maaga na lang tayo malis, ha? Pipilitin kong ng maaga. Talaga mahalaga daw po yung sa hearing ko. Mahalaga, kailangan mo yun. Kasi yun yung isa sa pruweba mo. No? Sige, at ano na lang. Ngayon dapat, ang plano ko ngayon, magpunta na tayo ngayon. Ang problema, Kailan po kayo alis? baka hindi na Baka hindi pa sigurado Ate Ninya Kasi po, iba narinig ko po din sa tao. yun nga sana. Uwi sana kami Isabela. Balikan lang naman yun sana. Yan po narinig ko po sa taong ganyan, hindi ko po masabi sa inyo sa plot. Hayaan mo na. Huwag mo na lang banggitin. Para ako naliliit pag narinig ko. Bukas na lang. Bukas. Tayo. Mag-aga tayo bukas. Sa totoo lang Ate Ninya, kaya po ganitong oras na ako nakakapunta dito sa'yo. Meron pa din kasi ako nitong mga nakarang araw na dinaramdam po sa sarili ko na sakit. Kaya po, Hindi po kayo magpahinga. opo, kaya hindi ko pinipilit yung sarili ko na kagaya dati na kahit puyat, gumigising ako ng maaga, pagkatid sa mga bata, then lalarga na kami ni Rans ng kaaga-aga. Ngayon, kahit paano po, binibigyan ko ng oras yung sarili ko, makapagpahinga konti. Naiintindihan ko naman po yung kasi nararanasan ko po sa sarili ko. Ang hirap, di ba? Pag masakit ang ulo, nakakatamad talaga. Di ba? Ang hirap. So, yun. Isa sa rason kung bakit kung itong mga nakalipas na araw kami ni Ras, malabas kami mga alas 11, alas 12, bibigyan ko yung time yung sarili ko na kapagpahinga ng konti. Kasi, kung magdidire-diretso yung sakit ko,
paano na ako makakatulong. Ayun yung isa sa kinakatakot ko. Alam mo ba, Ate Ninya, sa ngayon, may babahagi ako sa inyo, guys. Alam mo ba, Ate Ninya, bibigyan po kita ng... Ikaw muna, tatanungin kita. Ang isang ninya po ba ay naghahangad ba ng maraming bagay sa buhay? Ano po? Ng mga material na bagay? Halimbawa, hinahangad ba ni Ate Ninya na magkaroon ng isang motorsiklo? Hinahangad ba ni Ate Ninya na magkaroon ng ginto? Mga ganun. Hinahangad mo ba sa buhay? Pinapangarap mo ba o hindi? Hindi naman. Hindi naman. No. Tama yun. Ang mahalaga lang po sa akin, ito ho. Kalusugan. Kasama ho. Kasama ang mga bata. Tumpak. Yun yung gusto kong ibahagi sa inyo, guys. Kasi baka marami sa atin na labis-labis na yung paghahangad natin sa buhay na magkaroon ng mga material na bagay o ano mga bagay hanggang sa napapabayaan na natin yung mga sarili natin kakatrabaho para lang ma-achieve natin yung bagay na gusto natin makuha. Alam nyo, guys, na-realize ko nitong nagkasakit ako. Iniisip ko, sabi ko, pinagpipray ko every time na ang pinakang tahimik na lugar na kasi sa akin para sa ngayon, bukod sa church, yun talagang ako lang, sasakyan. Kapag mag-isa lang ako sa sasakyan, yun yung time ko para makipag-communicate kay Lord. Na sinasabi ko, hindi pala, Lord, sobrang halaga sa buhay yung magkaroon ka ng sobrang paghangad-hangad ng mga material na bagay. Ang pinakang yaman pala natin sa buhay ay yung kalusugan. Diba, Ate Ninya? Kasi aanuhin mo lahat ng pinagpaguran mong material na bagay kung mawawala rin kagad yung buhay mo, diba? Sabi ko nga kay Commander, pinagpipray ko na lang na bigyan ako ng mahabang buhay hanggang sa pagtanda. Kasi gusto kong masulit yung pahiram niya sa akin na buhay. Gusto kong masulit. Nakasama yung pahiram na pamilya, gumawa ng masasayang bagay. Sabi ko, Lord, yung binigay mo sa aming blessing, siguro parang enough na para sa akin yun. Ang hihilingin ko naman sa iyo ngayon, yung bigyan mo ako ng mahabang buhay para mas makatulong pa ako. Sabi ko sa kanya, i-guide niya ako, gamitin niya ang team para mas marami pong matulungan. Promise, yan po yung pinag-pray ko. Kaya baka may mga manonood tayo na napapabayaan na yung mga sarili nyo dahil sa labis-labis na pag-aasam natin sa buhay na magkaroon tayo ng mga bagay-bagay. Ano na lang, guys, pwede naman yan kung kaya natin pagsabayin yung alagaan yung sarili at pag-grind para ma-achieve yung mga gusto natin makamit sa buhay. Pero kung napapabayaan na natin kalusugan para lang ma-achieve yung isang bagay na yun, guys, mali. Promise. At mali din yung kasabihan na grind now, enjoy later. Kasi kagaya na nangyari sa pinsan ko, sobrang pagtatrabaho, guys. Milyon-milyon ang pera niya, pero hindi niya napakinabangan. Bakit? Kasi nga sad-sad siya sa trabaho ng trabaho. Hindi niya maisabay yung pag-enjoy kasama ang pamilya kasi gusto niya later tayo mag-enjoy kapag okay na. Kaso nga lang na-realize ko, guys, na may part din pala na hindi maganda. Kasi maganda din pala na habang nag-grind tayo, sinasabayan natin ng enjoy kasama ang pamilya. Kasi hindi natin alam yung buhay, di ba? Tama ako o mali? Hindi natin alam yung buhay kung kailan niya tayo kukunin. Oh. Kaya yun, may yung shinare ko lang sa inyo, kunting bahagi ko lang. Tama ba ako sa sinabi ko, Ate Ninya? Tama? Kung may tama ako sa ulo. Parang nga po pag kami lalabas sa Tilindi sabi at Tilindi, wow, sikat si Ninya, lahat ay kalala. Kilala ka? Minsan po, siyempre malaka po nga Tilindi, suwasan ka po sa Parang sinabi mong tabang-tama natin, hindi bastos ka Ate Ninya doon ah. Di, pumayat-payat na nga sa Ate Lindy nung nakaraan eh, di ba? Nung nagsusumba siya. Bastos to sa Ate Ninya, sinabing malaki daw sa Ate Lindy. Taguan, ano yun? Pero ako sa iyo, Ate Ninya, natuwa ako kasi nagkalaman ka po. Araw-araw po ang ano eh. Araw-araw nag-ano. Yung lahat ng nagkikita sa akin, ikaw si Ninya, no? Araw-araw kami nanonood sa iyo, sa baybay ka namin. Sabi sa'yo, Sabi ko naman, salamat po. Alam nyo, guys, ay sa Ate Ninya, ano ay, minsan ay ano din to eh, may patawa din to eh. Alam ko Ang pinsan ko din eh, sa kapitbahay, nag-uwi. Kasi po birthday po yung asawa.
Siyempre ho, may dalang bigas-bigas, kilo-kilo. 5 kilo naman yata ho yun. Binigyan ka? Nagbigayan ho din sa kapitbahay. Bigyan din po ako. Hindi ko lang po siya naabutan para po Magpasalamat. magpasalamat. Kaya po, ate yun ngayon, salamat talaga sa inyo. Nasaan ka naman nun? Hindi narito ako nanonood TV. Tumatawag ako. Hindi mo narinig? Hindi. Saan mo nakita yung bigas? Yung po, dala po kamangking ko din eh. Ah, Ay, okay. tita niya, bigas ang galing yan sa ate yun eh. So, nakakatuwa din kasi talagang hanggang ngayon natutuwa din ako kasi hindi rin siya pinababayaan ni Ate Lindy. Sinasamahan sa lahat ng lakad. Kaya nakakatuwa din na isipin na yung tao din na may kagustuhan na siya ay mapaalis din sa tatay. Isa rin na kagaya natin na gusto siyang maalis noon. Kaya hanggang ngayon ay kasama pa din ni Ate Lindy kagaya natin. Kaya maraming salamat at thankful tayo na may kamag-anak din si Ate Ninya pa na handang sumama sa kanya sa mga lakad. Okay? Umalit nga po sila yan. Duwating ako yung Marcos, hindi. Ikaw na nung dati namimiss ko na sila. Sabi ni Lian? Tawa-tawa na Sabi ni Lian? Opo. Eh, bakit pag nandito naman ako, hindi naman niya ako kinakausap? Nahihiya naman po siya. Ha? Nahihiya daw po siya. Nahihiya? Okay naman. Okay, so bukas pagbalik ko bibili ako ng bawang. Oo nga pala, nagdaan ako sa hardware ha. Dadali na dito, pag hindi ngayon, baka bukas 'yun. Sino po magdadala? Sila na, di-deliver nila diyan. Alam naman nila dito eh. No. Alam naman na nila dito. Okay. Oh, dagdag mo sa ang allowance mo. Saan? Sa gas po. Bibili po naman ako sa gas. Gas para sa? Sa sasakyan. Samahan po ko din. Nagbibigay sa kanya? O dagdagan mo? Okay, sige. At bukas naman, magkikita naman ulit tayo eh. No? Ano nga oras po? Pinakang sigurado ko, mga alas 9 or alas 10, dito na kami. Paano kung nagayak namin para Sige. At lalakarin na natin yung PSA mo na yan para nang sa ganun magamit mo. Bukas iba. Yung pagkain babo. Oo, Bukas na lang din. Bukas na lang. Dadaling ko na lang bukas. Tatanong ko dun kung kung magpapalit o hindi. Ang laki na ng baboy mo, ano? Paano siya nakarating doon sa dulo? Alang kung parang po siya duwada pa tapos kaya mahirap po sa kawayan na pag kung alisin ko na para Alisin mo na yung kawayan para na maano na. Gusto mo alisin na natin ngayon? Hindi naman na siya nakakalusot yata eh. Parang hindi na nga ho. Malaki na talaga. Oo nga, laki na eh. Hindi na siya kasya dyan. Hindi na makakalusot. Tulungan ka na namin, alisin na natin yan ngayon. Yung kawayan. Gusto mo? Alisin na natin kawayan. Oo naman po, yung bulok. Tatagay ng ano. O sige, yung lubid. Anong lubid? Ano ba ang tali niyan? Yung ano, Nylon lang. tansi. Tansi. O sige, tanggalin na natin. Para nang sa ganun malawak-lawak na yung ng baboy mo. Galawan niya. Ano? Tara. Okay na ito. Nawala yung ano. Yung po. Ano lang po yung tansi. Puputulin. Ha? Puputulin lang po yung tansi. Matatagtag Kaya na nga, kawa. baka pag-iasa natin kayo ninyo, baka tagayin niya pa yung baboy mo. Alin dito ang tatanggalin natin? Yung pong tansi. Yung po. Hindi alin sa kawayan, ito? Apa. Bawasan natin. Ha? Bawasan. Apa, pwede po. Yo, Yan namamagat naman to. po gibang alisin. Ha? Yung Huwag na natin gibang. alisin yung nasa taas. Ang alisin na lang natin ito nasa baba, no? Apa. Doon pala sa kabila eh. Pero ito, tanggalin na rin natin. Sige, masugatan ka dyan. Aba, pasaway din tong baboy mo. Wala namang talas to. Walang talas tong ano mo, tinin niya. Titingnan ko kutsilyo din. Yun, gusto niya pala Meron na. okay na. Yun tayo sa kabila. Nasaan na yun? Isa. Tapos, alin ba yun? Ito?
Ito ano? Hindi ko yata tinatamaan. Nasaan na yun? Hala, hindi kasya. Anong diskarte niya ito? Nahin ko nga ito. Dalawa. Isa na lang. Ito nasa baba. Yun lang. Ha? Yun na, malaki na yung ano mo, galawan mo. Oh. Oh. Tuwa yung baboy mo ah. Ano ka? Masaya siya. Malaki na yung galawan niya, sabi niya. Gusto mong bukasan pa natin ang isa para yung likod niya hindi tatama. Ito, tanggalin na natin ito. Ba't hindi gumagalaw to? Dahil sa kabila. O yan, malaki na yung ano mo, galaan mo. Ang laki, ang bilis lumaki ng baboy pala. Kalahati lang nito yun, dinala natin to, di ba? Parang kalahati niya lang. Dadalawa pang sako nakakain. Kaya nga, ano, dadalawang sako pala nakakain, ganito na agad kalaki. Naku, kung pwede lang kami mag-alaga ng ganito. Ginawa ko ng negosyo yan natin niya. Bawal. Bawal eh. Bawal kaming kumain, bawal din kami mag-alaga. Sugatan ako. No. Hindi na po. Makalawang. Baka mga titanong ako nito, hindi naman siguro. Uy! Humungat-ngatin yan! Kaya nasisira ang kawayan, ganyan mo yan. Ginangat-ngat niya. Eh sabi ko na mamaya na ho, kain hapon-hapon na. Kasi aga nga hihingi. Ay oo, pag napaaga yung bahog mo ano. Iisa naman. Oh, may tuta na naman. Akin ho yun. Talagang bahay yan sa akin. Ha? Hindi kagaya sa ninyo. Alaga mo yan. Opo. Ako ang nag-aalaga yan. Maganda din sana na may binabahugan mo. Pinapakain mo naman. Kaya kung may tabo, gawa ko tubig. Ah, maganda din sana na ano na may aso kayo pag lumaki ano. Bantay sa bahay. Bantay din sa inyo pag natutulog kayo ng gabi. Laki na. Kakatuwa oh. Pag yan ang anak, hindi mo na maiintindihan kung anong gagawin mo pag dumami yan. Kasi pag ilang buwan kaya yung ganito bago pa barakuhan? Hindi ko po naman. Taon? Wala naman yung tao. Wala siguro ano. Sobrang tanda na nung pag Ako ganun. naman tao. Ha? Siguro mga 8 months, ganyan ano? 8 months, 8 to 10. Nakikita naman po yan doon sa kanyang harap kong mapula. Pag pumapula yun. Pwede na pabarakuhan. Opo. Ah, may alam sa atin ninyo sa baboy. Hindi ho, nagsabi lang po sila sa... Tinuruan ka Opo. na kapag ka mapula na, pwede na pabarakuhan. O yun. Tapos, pag nagpabarako ka, alam ko, nagbabayad yun. Ano, doon sa baboy na magbabarako. Ito bang kalati sila na yan? Lalaki? Babae na. Babae din. Baka tumbo yan, pwede na yan. Iwi naman ho yan. Ha? Iwi lang. Ah. Kung maganda kapag ka mapabarakuhan, magbabayad ka doon. Ganyan, bili hong pagkain. Ngayon. Ayun lang, kapag nagpabarako ka niyan, tapos dadami na sila, kailangan na itong taasan. Ano? Papadagdagan na natin ang bakal yan dyan sa gilid. Para yung mga anak, palibot lang. Kailangan sila dyan. din po ang gate bakal. Sabi ko yari. Oo, yun, lalagyan nga ng gate Gate, yun. ho. Kasi lalabas na yung mga biik doon. Ay, sana atin niya, ito na yung magsilbi mong ano, mali mo, dyan ka pa yumaman. Sabi ko nga po kanino, sa inyo rin yung pupunta. Kaya nga.
Kasi alam mo bakit ninyo? Kayo ang nag-aaral, hindi ako. Malay mo, diyan ka pa makadagdag. Hindi man yumaman, makadagdag na lang sa, kumbaga maging source of income. Kung tinatawag nga gano'n source of income, maging pinanggagalingan ng panggastos sa pang-araw-araw. Sapat na yun, o goods na yun. Mapagtapos sa mga bata, mapag-aral ng kolehiyo, dahil sa baboy. Ito pa, papasok pa rin. Ito pa, maliit pa, matagal-tagal pa yan. Nagtaba ka, tinin niya, anong sikreto mo? Ba't nagtaba ka? Ha? Anong ginagawa mo at nagtaba ka? Wala ko, kumakain tamang oras. Sabi ninyo, Yun ang kailangan tama. po Kumain ng tamang oras. Lalo na duwede-dire. Oo, dumidede. Huwag mong pabayaan, ha? Yan, maganda po yan na ikaw ay nagkakaroon ng laman-laman at para sa anak mo rin. Kasi ako nagugulay ho ako, kagaya ko kaya na umaga. Yung malunggay, alis ko na bali-bali sama ko sa iklog, yung torta ho. Nagtorta ka ng itlog tapos nilagyan mo ng malunggay. Ay, maganda yun. Masustansya yun. Sininyo naman ho, yung isang araw, papakuha ko malunggay. Hindi naman ako nakuha. Sabi ko, hindi ka naman kasi hindi po yung nangangain ganyong gulay. Ng gulay? Sabi ko, hindi. Porque hindi siya kumakain, hindi na kumukuha. Galing. Yan ang magaling. O sige na, kunin niya. Apa. Tara na at kami pupunta na din. Yung isang kamay. Okay na. Ang dalawa na gago. May ipit ito kahapon sa sasakyan, sa pinto. May baka matita na. Okay, so paano natin niya? Ikaw nang bahala ha. Bukas na lang. Sige po. At mailakad tayo bukas. Mag-aga tayo lahat ng gising. Ba't hindi nila ba't walang nakalagay dito? Ha? May parang box. Ito. 0 to 6 ml. Ano lang? 0 to 6. 0.6 ml lang siya. Ganito lang siya atin ninyo. Ito. Ayan may 6. Oo. Yun may kalahati. May number 06. Yan. Hanggang dyan lang. Ito yung kanya. Ito naman kay Ining. Ang nakalagay dito ay isang kutsara. Tama. Kala ko doon din. Hindi. Hindi. Wala ka na yun. Ano lang, kalahati. Yung may 06 ml. Tapos itong gamot mo, inom na ha. Papalakpakin ko yung sabi kong kanya. Sige. Ganyan ho yun. Gusto niya din na nainom niya. Hindi siya pihikan. Maganda sa bata kapag ganun hindi pihikan sa Yung iba kasing bata, ang hirap pa inumin. Pag natuman hapon sa ninyo, doon na yung sila kahapon. Nag-uwihaw, naghugas ko ng malika. Siyang naghugas. Nag-uwi, nagbihis, umalis. Larga na agad. Opo. Tignan niyo yung batang babae. Pag uwi daw dito, yung kanyang pinagkainan o yung binalutan ng pagkain, hinugasan na ng bata pagkadating. Sininyo daw nung dumating, nagbihis lang, lumayos na. Although, nagbibinatasin ninyo, nandyan yung sabik sa mga activities, yung mga ganyan. Pero, guys, kagaya na sinasabi ng iba na, hayaan lang muna, kumbaga, hayaan lang muna si ninyo, guys, mali kasi ano yun makakasanayan niya yung ganun. Hanggang sa paglaki niya na, okay lang naman pala yung buhay, na patambay-tambay ka lang, na palaro-laro ka lang, okay lang naman pala na wala kang ginagawa sa bahay. Yun yung mali. Pero sa part na mahamit siya sa activities, okay naman yun, naunawa natin yung bata kasi nagbibinata Pero, yun namang kahit may gawain, ilalayasan mo, yun yung mali. Yun yung mali. Okay, sige, tinan niya, alam mo na ha. Sige, yung electric fog mo iasa kay ninyo, pagawa mo kay, Aris. Sige. Give in and surrender to me. I've been working you out. You may lose our mistakes, but none you talk about.